Mahigit 60 pamilya na sa Ilocos Sur ang inilikas dahil sa pananalasa ng bagyong Maymay. At live mula sa Santa Catalina, may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Connie, sa mga oras nga na ito ay ramdam pa rin ang epekto ng bagyong Maymay sa probinsya ng Ilocos Sur. Nakakaranas pa rin ng pag-uulan sa ilang lugar sa probinsya. Malakas at mataas pa rin ang alon sa baybayin. Ngayong umaga ay ongoing ang clearing operation na isinasagawa ng iba't ibang mga LGU. Sa monitoring ng PDRRMO, nasa 67 na pamilya ang nasa mga evacuation center. Sa pag-ikot ng otoridad, wala namang naitalang pinsala matapos maglandfall ang bagyong Maymay kaninang madaling araw sa bayan ng Magsingal. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan ay pinag-iingat pa rin ng PDRRMO at maging iba't ibang LGUs ang mga residente sa posibilidad ng pagbaha. Connie? Yes, Jasmine, may posibilidad bang madagdagan pa yung bilang ng mga ililikas? Sa ating pakikipag-ugnayan, Connie, sa iba't ibang mga LGUs and even sa PDRRMO, wala naman daw possibility madagdagan pa yung mga evacuees sa mga evacuation center. Sa katunayan, mamayang hapon ay possible daw na makauwi na rin yung mga evacuee dahil ang pinapangambahan lamang nila ay yung malakas na hanging dala ng bagyong Maymay. At dahil sa wala naman ng masyadong hangin, ay posibleng makauwi na rin daw yung mga evacuee sa kanilang mga bahay, Connie. Pero kamusta yung mga kalsada? May mga passable ba o impassable na mga daan dahil sa baha o kaya landslide? Sa mga nadaanan natin, Connie, na mga daan mula doon sa may Candon City hanggang dito nga sa may Santa Catalina, possible naman ang lahat ng mga major roads na ating dinaanan. At sa ating pakikipag-ugnayan sa PDRRMO, lahat naman ng kakalsadahan sa probinsya ng Ilocos Sur ay pwedeng madaanan ng mga motorista, Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.